So first, magko-code muna tayo. And then, ilalagay ang ating pangalan. Pagkatapos na yung lagyan ng pangalan, section BSIT 1D. Pagkatapos, magko-code muna tayo. Pagkatapos natin mag-code, doon na tayo mag-e-explain kung paano ito nakuha. Ipapakita ko kung paano makuha ang Fibonacci sequence gamit ang loop sa C++. So, magko-code muna ako. And then, pagkatapos ko mag-code, i-explain ko kung paano makuha ang Fibonacci sequence gamit ang loop. Pagkatapos natin mag-code, mag-start tayo sa function to generate Fibonacci using loop. Habang ipinapakita ang function, generate Fibonacci loop, gumamit tayo ng function para i-compute ang Fibonacci sequence gamit ang loop instead of recursion. Habang ipinapakita ang variables in t1 equals 0, t2 equals 1, next term, nag-set tayo ng unang dalawang numbers, t1 and t2, and next term. Habang ipinakita ang loop, sa bawat ikot ng loop, ipiniprint natin ang kasalukuyan Fibonacci number tapos ina-update ang susunod na value. Habang niraran ang program, sinubukan natin mag-input ng 12. Ang Fibonacci sequence lalabas ay 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, and 89. At yun lang po.
So, dito naman ay gagawa tayo ng recursive function. So, first, maglalagay tayo, ganun din, maglalagay tayo ng pangalan natin at section, PSID1D. Pagkatapos natin, maglagay na ating pangalan at ating section, ay mag-code muna tayo. Ganun din, sa una natin ginawa, mag-code muna tayo. Pagkatapos natin mag-code, doon na tayo mag-explain kung paano makukuha ang recursive function. So, ipapakita ko rin kung paano makuha ang Fibonacci sequence gamit ang recursion sa C++. So, habang nagko-code pa tayo dito, tatapusin muna natin ang code bago tayo mag-explain. So, habang ipapakita ang generate Fibonacci, ang function na ito ay gumagamit ng recursion para bumalik-balik hanggang makuha ang tamang Fibonacci number. So, habang ipinapakita ang base case, if negative 1, return negative. Kapag 0 or 1 ang output, ibabalik lang natin ito kasi yan ang unang dalawang Fibonacci number. So, habang ipinapakita ang recursion call, return generate Fibonacci negative 1 plus generate Fibonacci negative 2. Para sa ibang numbers, kinukuha natin ang sum ng dalawang naunang Fibonacci numbers gamit ang recursion. And then next, habang ipinapakita ang input, cin term, hinihingi natin sa user kung ilang Fibonacci number ang ipiprint. Pagkatapos habang ipinapakita ang for loop, for int I, 0, int term, I++, tatawagin natin ang recursive function para makuha at i-print ang bawat Fibonacci number. And then, hintayin natin matapos ang ating pagko-code bago natin ira-run. At dito natin makukuha ang result.